Magandang gabi dito sa Pilipinas. Oh, bago yan. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. Saang sulok man kayo ng mundo naroroon. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo. Siyempre, mula po kay God, sa Divine, sa Ascended Masters, sa Angels, sa Archangels, Spirit Guides, Ancestors, Universe, and of course sa mga elementals, no? And now is okay, so bago ko po magtuloy, nais ko po muna magpasalamat syempre po sa patuloy po no na pagsubaybay po ninyo sa lalong-lalo na po sa mga subscribers ko na talaga pong lubos po ako nagpapasalamat sa inyo sa patuloy po na pakikinig at sa mga magagandang comments din po na binibigay niyo po sa ating channel. Maraming at sa mga nagsisend din po ng super thanks stickers bilang donation po sa ating YouTube channel is maraming salamat po. And asahan niyo po na ito po is makakarating po sa ating altar, which is pwede ko pong ipambili yan ng mga bulaklak, candies, yung mga ino-offer ko po sa kanila. And thankful po ako at dahil andyan po kayo para magbigay niyan. And maraming salamat din po sa mga bago pong subscribers. Ngayon, no, as in nag-grow naman po tayo at natutuwa naman po ako. At natutuwa rin syempre yung mga guides, no, na talagang nag-ando po tayo na kahit po may mga delays, no, is andito po talaga yung still nag-grow po yung ating channel. And ako po yung lubos nagpapasalamat din po sa patuloy po na talagang flooded din po, no, yung ating inquiries about po sa ating miracle oil, and also doon po sa nando po sa isang video yung about doon sa pampagaan ng buhay. Yung tipong kung meron po kayo nararamdaman ng mga negative energies or low energies po sa business ninyo, sa finances ninyo, is eto na po yun, no? So, gagawa po ako this first week ng June, first Friday ng June para naman po dyan. And doon po sa bote, no, kung ito po is puro orasyon po ang nakalagay, is doon naman po is may Santo Niñong hubad plus may mga sangkap po na nakalagay, no? Pero ang pagmumulan din po noon is may mga orasyon din po and may mga iba't ibang sangkap din po. So yun po yung ilalagay ko doon na ang magbo-boost naman po doon para po magkaroon ng growth at magkaroon ng high energy or positive energy ang mga plans ninyo about pag-apply abroad, apply sa trabaho, local man yan o abroad, ano pa ba, sa mga exams, sa mga ganyan, para lang po magkaroon kayo ng positive energy. Hindi po para ma-perfect nyo po yung exam, hindi po para kayo mag-magic, kundi andun po yung pagka nag-review, kung sa exam nyo po ito gagamitin, pagka nag-review is papasok po lahat sa isip ng mag-e-exam, no? Hindi po to para magic, no? Kundi bibigyan po kayo ng anong tawag doon, parang buhay na pag-iisip, no? Ganun din po sa store, no, or kung sa tindahan ninyo, siya po yung magbibigay ng hatak ng customer. So, ang gagawin nyo lang po dyan is i-spray nyo lang po siya sa four corners po, and again sa store, which is pa-cross din po, no? Pero hindi natin necessarily na pa ganun, kundi dot, basta po form ng cross, no? So, ganun lang po ang gagawin niyo doon sa sprayer po natin, or perfume, no? Pwede nyo pong lagyan ng perfume. Pero ang gagawin ko po kasi doon is kalahati lang po ng bote. Again, kalahati lang po ng bote ilalagay ko. It's parang hindi ko sure kung 20 ml, mga ganon. Pero kalahati lang po yon. And yung the rest, kayo na po maglalagay kung ano pong perfume or cologne. Pwede nyo pong ilagay doon. Then yun po yung i-spray nyo. Yung talagang gustong-gusto nyo pong scent ang ilalagay nyo doon. Kasi kayo rin po magdadala ng energy nun eh. Na kung maganda ang vibes ninyo sa store, pagpasok ninyo, kahit mainit ang ulo nyo galing sa bahay, is mag-iiba po talaga ang moods ninyo. And yun din po ang magdadala ng parang pagpasok po ng swerte ninyo sa ng gaan ng pasok ng ano. Hindi po kasi ako into swerte, pampaswerte, no. Hindi po pwede pong gumaan kasi po pag magaan ang lahat, magaan ng buhay, magaan ng mood mo, positive ka, maganda rin po ang pasok ng blessings, no. Maganda po ang pasok ng income. Hindi po katulad ng pampaswerte. Mahirap po yung paswerte, parang sugal po kasi ang dating, no. So yun po kasi is kailangan din po nating manalangin doon, pero may kasama naman po panalangin doon po sa panggagalingan ng bote. And papakita ko rin naman po sa inyo yan sa first Friday kung ano po yung nagawa ko ng
pinanggalingan ng ita-transfer ko lang po, isasalin ko lang din po like this one po, no. So ito po soon, no, siguro pwede ko nang bitawan or pwede ko nang tanggalan po ito ng ng mga orasyon sa loob. Kasi po talagang babad na rin naman po yung pinanggagalingan nito. So hindi ko na po ako maglalagay ng orasyon sa mga bote, no. So pagka ganun po, mas magiging mas lesser, no, yung price, no. Mas magle-less siya. Unlike ng may mga orasyon po, kasi is talaga pong yan is mga lihim na karunungan po yan, kaya po medyo pricey, no. So expect nyo po yan maybe this month of June, no? Pero hindi pa ako sure kung papayagan po ako ng mga alaga ko na wala pong orasyon sa loob, pero that's one of my plans, no. Okay, so again, sa mga baguhan po dito, no, this is a collective reading, no, for all zodiac signs and for all kumbaga kung sino lang po yung makaka-resonate, okay? So hindi naman po para talaga sa pangkalahatan, kundi kung sino lang po yung makaka-resonate, at kung sino po resonate is para pong kung sino po yung makaka-adapt or kung kanino po to tatama, ganun po, no? Okay? So now is ayoko pa pong magbasa ng for the month of June, maybe tomorrow na lang po ako magbabasa. So kukuha lang po tayo ng energy ngayon kung ano po ang pwede nyong expect or ano ba ang nangyayari sa inyo ngayon at ano po yung pwede nyong isolusyon. Ganun naman po lagi yung reading natin, kung ano po yung meron ngayon at kung ano po yung the best solution sa mga susunod na araw, okay? So magpapatugtog na po ako ng Tibetan bow. Okay. So now is mag-start na po tayo. Okay, so dito ko na po lalagyan ang aking Tibetan bowl and magpe-prepare na po tayo. Okay, so meron po tayong araw, no, since dalawa po na yung ilalabas ko na oil. Actually, meron din po akong gustong ilabas na oil na hindi siya oil actually. It's about alam niyo, for intake, no, pero it's po kasi alak. It's whiskey, no. Whiskey po yung ilalagay ko dito para po kasi mainit po sa katawan ng whiskey. So pag ang tendency po ng whiskey, no, is andito po yung pagpapawisan po kayo, no. Plus again, syempre po may mga sangkap po yon, and andito po yung pwede nyo pong ilabas lahat, no, yung sa pamamagitan po ng pawis po ninyo, kung ano po yung meron kayo spiritually na atake, no, is ilalabas na po yan, no. Isang kutsara lang naman po ang iinumin, hindi naman po kayo malalasing doon. So isang kutsara lang po 'yon, no. So ganun lang po yung isang ko, lalo na po yung may mga talagang internal na po ang pinag-uusapan, no. So pero kailangan po dito is full po yung tiyan nyo, ibig sabihin kailangan po nakakain na po kayo bago po nyo po to i-intake, no. So once a day lang po yan, depende po sa kaso, depende po sa sakit. Okay, yan po is gagamitin lang po siya for hindi po at all times, no. Okay. Okay, so let's pray para makapag-start na po tayo. Gagamit po tayo ng halos puro taro, no, puro taro. Kasi pero kung kailangan ko pong kumuha ng oracle cards, no, is kukuha po tayo.
Panginoong Hesukristo Ama, Panginoong Diyos Ama sa langit, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, kami po ay naririto sa inyong harapan. Humihingi po ng basbas, proteksyon sa mga oras na ito, laban po sa mga kalaban sa mundo ng espiritual. At kami po ay humihingi po sa inyo ng basbas at proteksyon at bensahe na ibigay po sa akin para po maihatid ko sa aking mga collectives sa pamamagitan po ng mga barahang ito. Alam ko po kayo po ay marami pong ibinigay na mensahe sa akin through vision kanina, mula madaling araw, no? Naway ito po ang lumabas po sa baraha. Tulungan niyo po ako na masabi ko po, no, sa pamamagitan po ng baraha ang inyo pong hinatid ng mga mensahe sa akin. Maraming salamat po. Amen. Okay, so start na tayo. So, dito muna tayo sa ating kung ano ba yung mga lately, no? Ano ba yung mga medyo nararamdaman mo? May nararamdaman ka ba ng mga negative? Kasi for some of you parang merong mga parang bothered kayo, no? Sa mga merong mga energies dito sa mga collective na medyo aligaga, mga tipong gano'n. Parang ang dami mong worries, ang dami mong mga iniisip na mga negative, no? Pero tingnan natin kung ano nga ba yan talaga exactly. And paano ba natin masusolusyonan yan at kung saan ba nanggagaling, ano bang meron sa'yo ngayon, yung mga ganyan. Okay, so tingnan natin. Ano ba yan? Okay, so for your first card is, wow, so ano ka naman dito power ka naman dito, no? Kasi nandito yung pagiging athlete. So, andito yung pagiging gladiator mo or andito yung talagang palaban kung sa palaban ka. Kasi you have the shield, no? And kung sinasabi dito, may sinasabi nga dito na meron kang damit pandigma. Okay? So, dito is maybe you are from the ancient Egypt, no, bloodline. No, talagang ancestors mo dito is from Egypt. May mga Egyptians, mga ancestors mo ay from Egypt, mga ganyan. Yan yung mga bloodline. Kasi alam nyo, halos lahat naman po ng mga, parang alam nyo, sa pakiwari ko lang po, no? Parang, sa experience ko po sa, sa visions, no? Kasi po, ang madalas na nakikita ko dito is, yung unang-una po, no? Yung unang-una ko po mga nakikita noon is may pyramid. Then, meron din pong mga, kung nakakapanood po kayo ng, ano bang movie yun? About goddess po yun mga pharaohs, mga ganyan, mga Anubis, mga ganyan. So, yun is, andun yung nakikita ko, yung Ankh, na andun nakikita ko rin, yung the Eye of Horus, nakikita ko rin. So, andun din yung mga letra na mga Hebrew, like ganyan, ito po, Hebrew po yan Ay, asan na ba? Ayan. Hebrew po yan, Yan. Pero pag ganun po yan. Pag ganun. Yeah. Pag ganyan siya. Kabaliktad lang kasi sa akin. Okay, so yan mga, po yan, letters po ng Hebrew yan. No? So, yan, may mga meaning din po yan. So, yan po yung mga madalas na nakikita ko. So, also you is andito yung, since that's a vision, so kung sino po makaka-resonate dito, no, na alam nyo na rin sa ngayon, dahil sa haba na rin po ng reading natin, I mean, ng panahon na magkasama po tayo dito, lalo na yung mga subscribers, is alam nyo na pa kung saan talaga kayo nanggaling. No? So, ito yung parang, siguro nakakapanaginip din kayo na nandun kayo sa mundo ng Ehipto, mabuhangin, mga ganyan, or may mga camel kayo na nakikita, or mga sulat sa pader na yari sa lupa. Yung wall niya is golden brown na may mga nakaukit or may nakadrawing. Kasi ganun po sa Israel, Nazareth, ganyan. Yan po yan. So, yun, and here is ganito rin yan. So, nung unang panahon, ganito po talagang pakikipaglaban sa mga ganyang bansa. No, talagang may mga panangga at mayroong sandata and talagang nakadamit pandigma. And this is you. No, so dito is alam mo yung always ready ka and prepared kasi lagi ka nakasalag, no? And lagi nakaganon yung sword mo. So, always ready ka dito in times of trouble. Na kumbaga andito yung kung may mga attacks sa iyo, no, is andito naman yung protected ka. Kasi meron ka nito, no? So, again, parang andun yung syempre, kung hindi naman natin alam kung sino ilan ang babanat sa atin, lalo na kung mundo ng spiritual, no? So, andito yung talagang protected ka. Protected ka pa rin, no? Kumbaga, divinely protected ka pa rin. Okay? So, ang kailangan mo lang talaga dito, syempre, keep on practicing and keep on searching kung paano ka pa talaga lalakas,
kung kaya mo magpaandar ng kabal at kunat, no, well, do it, no, search for it, no, or antayin mo, kasi sa mga may visions na po dito, and even yung mga dreams, no, na may prophetic dreams, wag po kayo mainip, kasi po nagpapadala po sila ng mga orasyones, no, mga orasyo, no, nagpapadala sila ng mga ganyan sa dreams and visions. Kasi ako po is doon din po ako kumukuha, no. Meron din po ako nakukuha doon, and meron naman po akong may mga orasyon naman ako na hawak ngayon is halos bigay din po ng kapwa ko healer na pinagkatiwala po sa akin, no. And yung iba is eto na lang po, no. Meron po nga po pala akong gustong pasalamatan, isa po sa mga naging client ko dito, no, hindi ko na po i-mention yung name, pero maraming salamat, kasi binigyan niya po ako ng 2 orasyon na magagamit ko po sa gamutan, no. At yan po is dadasalin ko po yan, or imamantra ko po yan first Friday po. Okay? Pagka kayo po ay nakakakuha ng mga dasal, no, make sure na putian, no, make sure po na putian, make sure po na magagamit nyo sa kabutihan, hindi po para mang-abuso, hindi po para gamitin sa pananakit, panloloko ng tao, no. So use it sa divine, no, sa divine light. Okay, thank you po, thank you so much po doon. God bless you, God bless you, God bless you. Naway marami ka pang mapagaling na tao, or even hayop, no. Actually tayo nakakagaling din naman po tayo ng mga animals, no. Like ako po, ang dog ko po, no, which is yung pinaka matanda ko na pong alaga, is talagang napagaling ko rin naman po. Okay, so we have the rebel. Okay, we have the rebel, and what's this? The ritual sacrifice. Agoy! Agoy, agoy. Ganun. Okay, so what about this 2 cards na ito? Okay, so kung pag-aanuhin ka natin tong 3 cards na to, no, kung parang pag-iisahin ko, tutuhugin ko tong 3 cards na ito, no, paano ba to? No? So you are under ritual, no? You are under black magic, no? Pero mas deeper sa black magic, no? Kasi this is a ritual. So this is forever. No? So this is maybe kung hindi mo to pababaklas, magiging generation patay. Generational curse or generational spell work ang mangyayari dito, no? Na pwedeng i-transfer sa mga kaapu-apuhan mo, hanggang sa maging apo ng apo mo, mga ganon, ng anak mo or what, no? So, generation to generation na mangyayari. So, ang kailangan lang po dito is talagang agapan, no? Kailangan po parang, kung nakakaramdam na po kayo ng ganito, tapapansin mo parang pati kapatid mo, pati magulang mo, pati ganito mo, iisa, no? Iisa ang pattern. Ay, pumunta na po kayo ng mga healers na kakilala nyo. Hindi man po sa akin kayo magpabaklas, pero kung meron po kayo mga kakilala, taga-alaga na po sa inyo, puntahan nyo na po, ikonsulta nyo na po to, no? Para po matigil, kasi kawawa po dito yung mga bata, no, kawawa po dito, no. So alam niyo yung wala silang kamuang-muang na kasalanan po ng mga nakatatanda o ng mga ancestors po ninyo, pero pasan-pasan niyo po ngayon, no. So ito is from your ancestors maybe, no, na transfer lang, na transfer, or alam niyo yon, parang sad to say, parang ito yung pinamana, yung ganun sa inyo. But andito yung darating din naman ng point, no, kung kayo'y makakatagpo ng healer na mababaklas po ito, no, is ang mangyayari po kasi ito is magba-backfire po to, no. Pag nag-backfire po to, this is the time na pupunta sa inyo to, or tipo makikipag-reconcile sa inyo without saying na sorry, without asking an apology, pero andito yung through action is gagawa sila ng way para magkaayos kayo, no. Kasi babaliktad po ang mundo, no. Kung kayo po isinumpa para maghirap habang buhay, at yan ay nabaklas ng healer, babaliktad po yan, sila naman po ang magsasuffer. Pero wala po kayong ano dito, hindi po to, this is not a revenge, no. Ito po is way po ni God, no, kasi pumunta po kayo sa pinagkakatiwalaan ni God na mabaklas po yung sa inyo, kaya po si God din po ang gagawa ng way for the punishment, for the judgment day. So hindi man to agad-agad, pero makakaramdam na sila ng pagbabago sa buhay nila, na masalimuot na ibinigay nila sa inyo, pero mas matindi po yun sa kanila. Okay? So here, no, since andito po yung sinasabi nga na pupunta na po kayo sa isang healer,
no? Or kung kayo po isa healer, baklasin nyo na po, no? Kasi andito po talagang palaban kayo. That's why andito yung gladiator na prepared na po kayo sa lahat. Kung batuhan man kayo, hindi parangga naman kayo eh. Pwede nyo pong i-balandra po sa kanila yun. Pwede nyo pong iganon lang yun. Balik na po sa kanila yun. So, yan po yung mga ways, no? Okay? So, next is use of technology. Okay. So, for some of you is talagang, alam nyo, malaking tulong po sa atin talaga ang social media. Malaking tulong pero malaki ring, alam nyo, kasiraan. No, aminin nyo po yan, ng internet na yan is yes, malaki po naging tulong yan. Pero malaki rin po ang parang, alam nyo yon, naging parang epekto nito sa tao na kasiraan din yan. Katulad po ng mga ganyan, mga spell work, pagka nakuha ang picture mo, yari, kulam ka na. Yung mga ganon. So, madali na ang lahat, no? Madali ang scam, andyan din, napakadali. Ang dali ng proseso. Pagkakita mo, wala na yung pera mo, no? Yung mga ganon. So, natitrace nila lahat. So, careful ka dito, no? Again, sa mga social media, maybe meron ka rin mga social media platform, maybe masyado kang active sa Reels, sa TikTok, no? And andito yung naiinggit siya, andito yung ayaw niyang makita na kumikita ka. So, dito yung atake niya. And hindi to basta spell work ang ginawa nga sa'yo, mas deeper. So, ginawan ka niya ng ritual. So, maybe there's a blood sacrifice na ginawa para talagang magkaganyan ka ngayon. Okay? So, again, hanggat maaga, solusyonan na, no? And keep on praying, let go, let God, no? Let go, let God mo yan kasi hindi naman lahat is, alam mo yon, hindi natin dapat lahat parang pwede nyo idaan lahat sa, alam mo yung paghihiganti, pagsugod, mga ganyan. Wala rin naman kung mangyayari, no? Lalala lang. Baka imbis na, alam niyo yung binibira na kayo ng spiritual, baka mamaya birahin din kayo ng physikalan. No? So, better to be, behave and let go, let God. Okay? Okay, so what else? Okay, so we have, yes, victim and intellectual. Okay, so sinasabi lang dito na itong gumabangga sa'yo, itong gumagawa sa'yo is, meron talaga siyang knowledge, no? Meron siyang knowledge na gumawa ng mga ganitong bagay. Maybe she is or he is also a healer. Yun nga lang, nasa dark side siya. Napunta siya sa wrong path and you are at the right path. No? So, dito is pa-victim etong person mo na siya yung parang aping-api, siya yung winalangya, siya yung kinawawa, siya yung niloko, siya yung aping-api. No? Pero ang totoo is ikaw. So, binabaliktad niya ang lahat. But God knows kung sino sa inyo ang totoo. God knows kung sino yung talagang nag-back stab, no, sa inyong dalawa, kung sino man sa inyo, no. So, nangyayari ngayon is andito yung thinking niya na parang ikaw, kaya siya nag-aral actually. Kaya siya nag-aral dahil dala ng inggit, dala ng galit, dala ng parang iniisip niya ikaw yung apple of the eye, ikaw yung maganda, siya pangit, ikaw yung sexy, siya mataba. Yung mga tipong ganon, ikaw ang kulot, siya ang unat. Yung mga tipong ganon, kasi gusto niya rin ng kulot. Mga tipong ganon, no? Or siya yung unat, ikaw yung unat, siya yung kulot. Pwedeng ganon, no? Ikaw yung maputi, siya yung maitim. Mga tipong ganon. So, andito din talagang from the start, no? Maybe since childhood, no, is andito na talaga yung inggit sa'yo. So, now is andito yung mas lalo na ngayon na nakikita niya o nalalaman niya na may growth ka. So, mas nag-trigger, no, na parang dati lang to, parang palipad hangin, na tipong antokin ka lang, mga tipong sipon-sipon lang. Ngayon iba na ang birada niya. Ang gusto niya lumagapak ka. Pero sorry, kasi meron na plano sa'yo si God, no? Binuksan ka na ni God eh. So andito na yung wala nang sino man ang sa'yo, makaka-hurt, makakasakit. No, nobody but you. Ganun, no? So, sorry to say, darling, no? Kumbaga, kung ano man ang attempt mo dito sa aking collective is, sorry, hindi ka magtatagumpay kasi lahat ng mga blessings na lahat ng blessings na nare-receive mo dito collective is all from God, from goddesses, no? So, from goddess, no? So and from your ancestors and even universe, no? So
wala silang magagawa. No? Hindi ka nila pwedeng pigilan. Walang sino man. Okay? And Ace of Wands is here. So, andito yung talaga matatapos at matatapos na yung mga, mga delubyo, no? So, andito kasi yung talaga nasa right path ka. So, andito yung talaga nasa journey ka na eh. Andito yung nag-start ka na sa paglalakbay or sa pag-embrace maybe nitong spiritual na to. So, andito na ngayon yung talagang iniintay. Sa dulo dito talaga is andito yung liwanag na magbibigay sa ng tagumpay sa lahat ng mga gagawin mo. Amen. Okay? So, even kasi dito parang nagbibigay ka ng inspirasyon sa maraming tao. So, sa pamamagitan ng mga ganyan na parang napapagaling mo, nakakausap mo, no, they inspired sila sa'yo. So, andito yung talagang parang sa pamamagitan mo is nabubuhayan sila ng loob, nagkakaroon sila ng pag-asa sa buhay dahil na rin sa'yo. No? Kaya marami nagmamahal sa'yo, marami na nanalangin sa kaligtasan mo, marami pa, no, marami pa yan. Okay? Kasi yan din ang task mo or a mission mo dito, kaya ka kaya ka nagkaroon ng ganyang kakayanan at kapangyarihan na ginawa ng Diyos kasi yun nga sinasabi ko, no, is you're an earth angel, so hindi po to basta-basta. No, hindi ka po basta-basta dito na healer, hindi ka dito basta-basta na manggagamot or what. Okay? Kasi malaki ang mission mo dito. Whole world ang pinag-uusapan dito. No? So again, sa iba mga readings ko, sinasabi ko dito na talaga mare-recognize ka, makikilala ka sa buong mundo. Kung ano mang ways yan, si God na lang ang makakaalam and ikaw ang nakakaalam. So, palaguin mo and i-continue mo lang yung words of wisdom and mga prophetic word na pwede mong laging sabihin, no? I mean, i-share, okay? So now is andito naman na ngayon yung completion, no? And andito na yung parang pagiging kontento mo sa buhay. Nandito na yung kasi you have everything you want na sa ngayon, Though, syempre, meron ka pa rin ibang minamanifest in the future, for the future. Pero, andito yung masasabi mo na parang, kasi may end of cycle na rito, no? So, since andito na yung parang, alam mo yung parang nag-uumpisa ka pa lang, pero alam mong tapos na yung dilubyo ng buhay mo, alam mong tapos na yung sumpa, alam mong tapos na yung mga kulam na ginagawa sa'yo. Kasi, again, you are surrounded by God and the goddess, no? So andito yung talagang hindi lang si God ang nagbabantay sa iyo, hindi lang si Jesus Christ, hindi lang si Mama Mary, hindi lang si Santo Niño, hindi lang maybe si Panginoong Nazareno, marami pa and marami pang bababa para tulungan ka. And also sa mga elementals, no? Alam niyo mo, ang mga elemento dito, yung mga engkanto, engkantada, diwata, duwende, mapakapre, tikbalang, andito yung talagang full support sa'yo. Again, yung mga iyan is kinreate din ni God yan. No? Kinreate, nasa Bible po yan. Na even yung mga yan nilalang na yan na hindi natin nakikita, is ginawa din ni God yan. No? So, isa rin yan sa mga nag-aalaga sa'yo and nagbibigay ng lakas ng loob sa'yo and ng kakayanan at kapangyarihan. Okay? Okay, so what else? Oops. Okay. Now is the manifestation is here. Continue mo lang, no? Continue mo lang yung pagmamanifest, no? So, andito talaga yung, alam mo yung gumagawa ka ng mga rituals, no? So, dito is gumagawa ka din ng rituals. Kasi, there's a candles here and a pentagram. So, look closely. See? So, andito talaga. So, lahat ng mga minamanifest mo or lahat ng manifestation mo is talagang mangyayari. Again, meron din akong reading niyan before na you are a powerful manifestor. So, i-continue mo lang yan, Kasi, alam mo yung dito napaka-resourceful mo, napaka-active ng, ang dami mong ideas. Ang likot ng isip mo, masyado kang malaro, no? Na hindi mo kailangan parang, alam mo yung bumili ng ganito, bumili ng ganito, bumili ng ganyan. Alam mo yung sa paligid mo lang, nakakagawa ka ng mga bagay-bagay na makakatulong sa career mo o kung ano man ang ginagawa mo. Kung you're a healer, then nakakagawa ka talaga ng mga lahat ng imposible sa iba pero lahat sa iyo posible. Lahat na gagawa mo. Lahat na pagtatagumpayan mo. Ganon ka kalakas kay God, no? Grabe ka. No? Grabe. Congrats. Oops. Okay.
So now is andito yung you are too much no dedicated talaga sa work mo. But no, since andito na talaga na-achieve mo na yung mga goals mo, parang andito naman yung before no is andito yung parang maybe nagkakaroon ka ng problema. Maybe sa how to manage your time or paano mo siya babalansihin. Pero sa nakikita ko naman dito sa 8 of coins na to is andito na ngayon yung pagiging maayos. And since na-achieve mo na yung goals mo is nababalanse mo na ang lahat. Okay? So continue mo lang yan. Again, hindi po natin kailangan ng humingi rin po tayo ng guide kay God para po malaman natin kung paano po natin i-manage yung oras natin. Family, healer, may pagiging healer, pagiging nanay or tatay, mga ganyan. So, kailangan po balanse po lahat. Okay? Okay, so what else? Okay, so we have dalawang cards, tatlong cards. Okay, so tatlong cards. Okay, so we have 3 cards. So now is we have the Knight of Cups. Ito muna. Knight of Cups, the Lovers, and the Hermit. So this is about a relationship talaga, no? So dito is parang sinasabi na kumbaga yung connection niya dito ng person mo, no? Wow, ano to ha? Parang general reading ha. Bongga. Okay, so dito is alam mo yung parang ang gusto mo is lagi nakadikit ngayon sa jowa bells mo, na parang gusto mo laging nakikita siya, nakakausap siya, na kahit nasa work, yung tipong gusto mo nakikipag-communicate ka sa kanya, or nagte-text, nagko-call, ganyan. So, andito yung kasing parang yung connection nyo dito is talagang very deep na ngayon, no? Unlike before, no, na mga readings natin na talagang andito yung nagkahalos to the point na gusto nyo nang magkaroon ng separation. Pero this time, dahil andito yung humingi ka ng guidance kay God, ng tulong, no, since yun, so naano mo naman to, nalagpasan nyo to, and andito na ngayon yung talagang alam niyo yun, mas marami kayong time sa isa't isa, more, as in more attention na kayo ngayon, more usap, more love, mga ganon. Congrats, no? And now dito naman sa isa, no, which is the Hermit, is andito yung parang still, no, yun nga sinasabi ko na kumbaga andito yung kaya mo nang i-balance ngayon kung ano man ang meron sa inyo. Hindi katulad dati na kumbaga talagang you are too much dedicated talaga just sa mission na binigay sa ni God. But with the help of God din, no, and blessings from God na talagang inallowed ka rin naman yan at to balance, no, everything sa iyo, no, para lang din sa family, para magkaayos kayo ng family or ng partner mo. Part of person po. Ang ganyan. Okay, so what else? Okay, so we have the King of Coins. Wow. Kung alam nyo, kung pagdating sa pananalapi, no, is masasabi ko dito na talagang stable na kayo. No, kumbaga, secured, no? Andito yung secured ka na pagdating sa pananalapi. No, bukod dito sa savings, kung meron ka na, alam kong meron ka na. Meron ka ng savings, but, no, may paparating pa. No? So, kung ano man yung minamanifest mo, maybe end of this year, meron ka minamanifest, ma-achieve mo yan. In Jesus' name. No? Ma-achieve mo yan. Claim it. No, claim it. Basta, andito yung, make sure na, not at all times, no, na pagka naka-receive ko yung ng blessings, isi-save mo lang na isi-save. And andyan yung kain, hindi ka na kumakain, or kumain ka man is andun yung pagtitipid ng bonggang-bongga. Alam nyo po ako, sa totoo lang, pagdating po sa pagkain, bongga ako. Pero pagdating po sa mga luho, pananamit, ganyan, hindi po. Recycled po lahat ng damit ko. Mga anak ko po, yan, binibigyan ko po yan ng dapat lang din. May limit din po yan. Hindi po yung buga ng buga. Kailangan po talaga dito is, alam po natin kung paano mag-save, kumbaga spend your money wisely. No, hindi po yung pagka dumating pong biyaya, bush, yung mga sinasabing one-time millionaire. No, so kailangan po dito is, and ano po kayo ng investment, na mag-isip kayo ng magandang investment, na alam nyo pong tutubo, like lupa, basta yung mga ganyan, lupa, kung magbabuy and sell naman kayo ng kotse, kailangan may laki-laking pera po kasi yun eh. Even lupa. Pero doon nga po yung kailangan nyo pong mag-save.
no, or mga alahas, mga ganyan na isi-save. I mean, investment po yan. Ang bilis po tumaas ang ginto ngayon. So, andito po yung mag-invest kayo, no, para po at least, no, talagang in times na talagang kailangan po natin ng mahuhugot, andiyan po si pawn shop, no, galing magsanla. Or kung meron naman kayong property, or meron kayong lupa, bahay, no, dali rin po, tumataas po ang lupa din eh. So, ganun lang po, kailangan po natin mas maging wise. And, again, hindi po yan binigay sa inyo ni God para po totally sa mga ganyan. Kumbaga, parang second priority nyo lang po din yung ganyan. First priority po talaga is family, no? Then, no. Yes, family, then second is yun po, kailangan po natin i-share, no? Kailangan po natin i-share to sa others, no? Not, hindi man to financial, pwedeng material, pwedeng mga gamot, mga ganyan, no? Mga in kind, no? Hindi man po kailangan, pagka sinabing mag-share kayo ng blessings, is more pera agad. Hindi po. No? So, kailangan po natin mag-share. Okay? So, we have the Hermit. Here is the Hermit. Sinasabi na talagang ikaw is protektado dito sa Seven of Swords na talagang, alam mo yon na talagang may mga still na talagang andyan yung mga tao, no, na nagmamasid sa'yo, na parang andun yung sinisilip ka kung ano ba talaga ang meron sa'yo. Ini-espiya kung ano, gaano ka ba kalakas, ini-espiya ka or parang tinitingnan niya kung hanggang saan ang energy mo, kung gaano ka ba ka-powerful. Marami pa po niyan sa inyo. May mga sa paligid pa rin po na gumaganyan sa'yo, lalo sa mundo ng spiritual. But God is here, no, na talagang always looking and also stalking you, parang gano'n na para malaman niya at alam niya rin kung kailan kanya, para hindi kailangan kung kailan, kundi andito yung para protektahan kanya at all times, no? So andito siya, pero si Jesus Christ, no, is always nasa iyo, no? And even Santo Niño is always nasa iyo. Si God is naandyan din sa iyo, pero kumbaga andito yung talagang talaga nasa iyo rin si God eh. Sorry pero nasa iyo rin si God. Ang lakas mo talaga sa taas. Okay? So, congratulations. So, andito yung talagang masasabi ko sa iyo, no, na talagang wala kang dapat katakutan, no, sa mundo na spiritual. Kasi, ang backer mo dito, Mariose, no, siya yung pinaka-boss sa lahat. Siya yung pinaka-makapangyarihan sa lahat, no. So, wala kang dapat katakutan talaga. Ang kailangan mo lang talaga dito is always makipag-communicate kay God, no. Okay, wow. See, Ace of Coins is here. Diba? So, alam mo yon, lahat ng mga, ito is also a manifestation, ano, na talagang since day one siguro na parang nagkaroon ka na ng changes sa buhay, na naging, alam mo yon, from downfall mo is nandito na yung na lift up na yung kung ano man ang meron sa'yo. Ngayon is, andito yung talagang na-embrace mo na siya. Or na andito na talaga yung katotohanan na ikaw is nagkaroon na ng improvement sa lahat, na na-develop na ang lahat, na nagkaroon na ng growth ang lahat. No, hindi lang sa financial, no? Maraming aspeto. So marami nagbago sa iyo. So hopefully you maging stay humble ka, stay generous, stay charitable, loving, and basta yun, gusto ko maging humble ka pa rin. Okay? So, we have 4 of coins. Wow, gano'n ka ba kapera? Gano'n ka ba kayaman? Okay, so we have the 4 of coins, yes. So, nandito na ngayon yung, alam mo yung pagkakaroon mo ng stability, no, sa patungkol sa financial, is talagang masasabi ko na parang hindi mo na kailangan mong problema. No, kasi may parating lagi sa'yo eh. Meron ka laging blessings na dumadating, no? Hindi man to ganun kalaki, but at least, no, meron, no? So, andito yung sinasabi na, kumbaga dito sa mundo natin, sasabihin, ay, ang yaman mo na. Ay, iba ka. Yung mga ganun, no? Iba na. Ibang-iba ka na kumpara noon. Ibang-iba na yung estado ng buhay mo kumpara noon. Or maybe last year lang. Pwede natin i-compare. Yung buhay mo ngayon kesa nung last year, iba. Iba ngayon. No? Mas bongga ka ngayon. Congrats! Alam na yun yung nagagawa ng pagka nakay God ka, pagka ikaw talaga tuloy-tuloy ang pananalangin mo sa Kanya, pagmamahal mo sa Kanya, smooth po ang lahat. No? Hindi man po, again, no, lagi rin po yung sinasabi noon, last year, sa mga readings ko na, hindi man nyo po ito makuha ng isang bagsakang blessings na biglang
ganda ng buhay, pero at least, 'di ba? Andun yung hindi ka na namang problema na pambili, na wala ka pambili ng toyo, walang patis, hindi ka na makakabili, ang tabang-tabang ng kinakain mo. Ngayon hindi. Kahit ibuhos mo yung patis, okay lang, charot. Etos lang. Ibig sabihin, ngayon is wala na ngayon yung namumroblema ka pa. Pambili ng bawang, kulang. Pero ngayon, iba na. Diba? So, marami pang darating. Okay? So, marami pang changes. Marami ka pang ma-achieve, no? From God. You see, the Emperor is here. Kasi alam ko, siguro for some of you, no, is kayo yung tumatayong breadwinner. No? Kayo yung tumatayo or kayo yung tipong nag-handle lahat ng mga pagdating sa pinansyal na usapin. Like siguro, ikaw ang nagbabayad ng tubig, ikaw ang nagbabayad ng kuryente. Basta yung everyday necessity ninyo is ikaw. That's why andito ngayon yung, si God is a good provider, no? That's why andyan siya sa'yo. Kaya, again, pagdating sa mga ganyang usapin, wala kang dapat alalahanin. Kasi si God is ipoprovide niya yan lahat sa'yo. Okay? Ipoprovide niya lahat ng needs mo, kaya wala kang dapat problemahin. Okay? Okay, so what else? Meron pa po ba? For the last card, please. Yun. Three of Cups. Okay. So, we have the Three of Cups. So, now is nandito ngayon. Yung, alam nyo yun, yung tipong parang lagi na lang kayong andito sa punto na for celebration or parang party or parang andito lang gusto mo is maging masaya. Gusto mo lang talaga dito is kasiyahan. Gusto mo lang talaga dito is magkaroon kayo lagi ng positive energy sa pamilya, sa relationship ninyo, or sa community ninyo. No? As a whole, ang gusto mo talaga dito is happiness. And, eto na ngayon ang buhay mo. No? Andito ngayon yung parang, nagkakaroon na kayo ng bonding, nagkakaroon na kayo ng time, or maybe nagkaroon kayo ng reunion nitong mga nakaraang araw, or may plans kayo sa mga susunod na araw na magkaroon ng pagtitipon-tipon or magkaroon ng party, no? Yung mga ganon. So, yan kasi is one of the parang gusto talaga ni God sa'yo na magkaroon ng time to spend quality time, no? Sa mga minamahal mo sa buhay, no? So, ito is another one of your manifestation na nangyari din sa'yo. Diba? Ganun lang si God. Ganun kalupit si God. Ganun nagbigay ng reward si God. Kaya nga kailangan lang po talaga dito is mag-focus po tayo sa binibigay niyo pong task and gawin lang po natin. Kasi hindi naman niya po tayo bibigyan ng mga task. No? Kahit po hindi po kayo healer, kahit po kayo is talagang ordinaryo lang na may mga struggles po sa buhay. Again, hindi niya po bibigayan kung hindi niyo po malulusutan yan. Ang gusto niya lang po kasi dyan is maging malakas kayo, matatag. Okay? So, kailangan lang po talaga ito is laban. Laban ng malala. Okay? And syempre, pananalig. Okay? Again, yung mga ganyan naman pong bagay-bagay, no, is kailangan nyo po talaga is i-let go, let God na po yan. Again, lagi ko na rin po sinasabi yan na talaga pong pagka nag-let go, let God po tayo at hindi po tayo gumante sa mga batikos or mga pamumula ng mga tao sa atin, mas matindi po ang punishment pagka kay God po galing. Okay, so we have the Knight of Pentacles here. So, dito is sinasabi lang talaga na kumbaga, andito yung sa pagiging responsible mo, no? Pagiging, ayan. Okay? So, andito yung sinasabi na, kumbaga, though andito yung parang na-experience mo na, parang nagkakaroon ng delays sa lahat, no? When it comes to finances mo. Pero, ito is panandalian lang. Again, hindi naman po talaga araw-araw Pasko, no? Just make sure po na bakit parang worried ka, no? Bakit parang nag-aalala ka? Maybe may nagawa kang hindi maganda, maybe naging abusado ka sa paggastos, maybe hindi mo to nagastos sa tama na hindi nagustuhan ng ama, yung mga ganon. So just make sure na every time na magbibitaw pa rin po tayo ng pera, no? Every time po, no? Every time, especially po pagka alam mong duda ka na parang may mali, mag-ask mo muna kayo ng permission kay God. And para po hindi siya nababaliwala. No? Huwag niyo pong baliwalain si God. Kasi kung ano man po ang meron ka ngayon from head to toe, kanya po galing yan. Kasi gusto niya masaya ka. Mahal ka niya eh.
'Diba? So, make sure na ganun ka rin sa kanya. Ask permission lagi, no? Kung halimbawa ang gusto mong bumili ng halimbawa isang set na sofa, pero buo pa naman ang sofa mo, parang gusto mo lang talagang ibahin yung ambience ng bahay mo. Then ask permission kung tama ba? Kasi nakakarinig naman po kayo eh. Kung okay lang ba no na palitan ko yung sofa. Nasira si TV. Pwede po ba akong bumili ng bagong TV? Then antayin mo yung response niya, no? Para hindi po tayo ano ba yun, nagkakaroon ng delays or minsan pinipitik po tayo ng konti, no? So, ganun po ang gawin natin. Again, kailangan po is humingi po tayo ng pahintulot. Okay? Ano po yun? Bilang respeto na po yun kay God. Hindi rin po pwede yung bira tayo ng bira. Na porket alam nyo may darating na ganito, may reading, ay sabi ni Madam Angel, ganito daw eh, meron daw darating na blessings eh, paing ko. Ay, meron pa naman, bibili na ako ng ganito. Bibili na ako ng ref, ay bibili na ako ng motor, ay bibili na ako ng kotse. Ganun. Ganun, 'di ba? Pero make sure na nakakapag-share ka sa iba ng mga blessings mo, no? Bago ka gumawa ng moves for yourself. Okay? So, we have Nine of Swords, no? So, dito is sinasabi lang naman na kumbaga andito yung parang ang pakiramdam mo, you failed. Parang andito yung nga, may mga worries ka. No? Sinasabi ko na rin kanina, no? Parang nalitang ng baba. Nalitang ng baba si Nine of Swords. No? So, andito yung parang nag-iisip ka na, yun nga, may mga delays, may mga nanloloko sa'yo, or parang andito yung, yun nga, may mga doubts ka, na kumbaga, parang may something wrong, no, na nangyayari sa'yo. No? Ikaw din naman ang makakasagot niyan, no? Kahit hindi mo tanong mo, sagot mo din for sure. Kasi hindi naman mangyayari sa iyo yung mga delays na yan, no? O kung ano man yung mga pinagdadaanan mo sa ngayon. Dahil ikaw din ang makakasagot. Kasi maybe may ginawa kang hindi mo nagustuhan, na alam mo naman sa sarili mong pagkakamali mo, pero ginaw mo pa rin, 'di ba? So yun yung sinasabi ko, kailangan nyo mag-ask permission muna kay God bago kayo umarangkada. Okay? Kailangan po yan. Okay? Para po, hindi po magkaroon ng endings, no? Or mabigo kayo, no? For the second time or for the third time, no? And then, syempre, kailangan nyo po mag-ask ng forgiveness. Okay? So, what else? Wow! See, kung ganun po ang gagawin ninyo, no, talagang hingi ko po ng pahintulot, hingi kayo ng kapatawaran. So, now, as andito ngayon yung Four of Wands, no? Which is, andito yung sinasabi na kumbaga mas magkakaroon kayo ng parang new beginning na rin, ano? New beginning na rin dito. Kasi, kumbaga, andito yung magkakaroon kayo ng nice or parang contentment, no? Contentment, happiness, celebration, yan, mga ganyan. So, lahat is positive naman pagdating dito. So, ang kailangan lang po na talaga natin is kasi this is patungkol sa kaperahan, no? This is patungkol dito sa mga rewards na nare-receive ninyo, achievements nyo, na hindi po natin kailangan. Kasi minsan pagka na-overwhelmed ka, hindi ka na nakakapag-isip ng tama, no? Bakit? Pinapasok ka na ng demonyo nun, no? So, pagka nakaka-receive kayo ng mga blessings, make sure na, ay, ibibigay ko to kay kasi kailangan niya ng ganito. Ay, kailangan pala ni ganito, maybe abutan ko muna nga. Yung mga ganon, no? Wag muna po yung sarili ninyo. I-set aside nyo po lagi dito yung sarili ninyo, no? Kasi, yung matitira po, kasi po, kung yung po yung matitira sa inyo, yun na lang po yung spend niyo for yourself. Parang, kasi andito rin po yung the Emperor, which is andito yung beginning, ibig sabihin po niyan is andito po yung pagiging responsible ninyo, no, sa kapaligiran. Responsable ka naman eh. Pero at times, meron talagang temptations, no, na kailangan nyo pong i-beat, kailangan nyo pong lusawin, kailangan nyo pong tanggalin, no. So, kailangan po dito is think muna ng 100 times, million times bago po kayo magbitaw ng desisyon, no. Kasi again, kung kayo po a healer, no, hindi naman po biro ang manggamot, talagang hindi po biro. So, andito po yung maybe nakaka-receive kayo ng mga donations na malalaki, mga ganyan. So, make sure po na
i-share nyo po to sa others ng tama. Or, na ibibili nyo po na talagang pangangailangan po ninyo sa gamutan. Okay? Pero dito po yung talagang happiness, no? And contentment sa buhay na ninyo. And especially sa mga relationships ninyo. Okay? Okay, so for the last card, please. Thank you. Oops. Dami naman. Kunti lang. Dami pong bumaba. 5. Okay. Okay, so next is, wow, the Lovers. Yes, so now is, andito ngayon yung na-overcome nyo na talaga. This is about, itong reading natin ito is about financial mo and relationship, no, with your person. So, sa madaling salita, no, pagdating sa kaperahan, isa to sa mga talagang ginawa ng ritual ng person, I mean, ng gumagawa sa'yo, na sumasabotahe sa'yo. And also, yung relasyon ninyo is ginawan din niya na ritual. So, dalawang birada to, no? Pero na-overcome mo lahat to. Galing mo, ah. So, maybe tinapatan mo to ng ritual din. No? Kasi na-overcome nyo to eh. This is a trial, no? Trial to sa inyo, both. Actually, sa family and also sa relationship ninyo na itong person mo. Nitong husband mo maybe or jowa mo, no? Dito. And nakita nyo rito ngayon yung parang both, no? Paano nyo na-overcome to? Nakita nyo sa isa't isa yung attraction. Nakita nyo sa isa't isa yung importansya nyo sa isa't isa. Kung gaano kayo kahalaga sa isa't isa. Nakita nyo to pareho. So, na-overcome nyo to, nalusaw nyo to. Nanggigigil ako nitong ritual na to, no? God is so good, no? Okay? So, sa nangyari, backfired yan, be. No? So, siya ngayon na nagsasuffer niya. And kung hindi man niya nararamdaman pa ngayon, maybe soon. Okay, so meron pa po ba kayong message? Kasi yan na po yung last card po natin eh. Pero kung meron pa pong bababaw, why not? Diba? Yun, meron pa nga. What else? Meron pa ba? Yun, meron pa. Oh, meron pa. Okay, so last 3 cards. Okay, so for the last 3 cards, let's see kung ano yung chika. Kung ano yung message. Okay, so first, 4 cards pala yung bumaba. Hindi, 3 cards na. Lovers pala yung isa. Okay, so ito yung, we have the 8 of Pentacles. Wow, we have the Devil on the card. The Devil. And the 8 of Swords. Okay, so kitang-kita naman ano. So kitang-kita, since it's the last 3 cards, no, sinasabi lang dito na kumbaga, andito yung talagang napaka artistic mo, or kung sa diskarte at diskarte rin lang sa buhay, top 1 ka rito. No, talagang alam mo lahat eh. Alam mo kung paano gawin ang lahat, and perfectly done ang ginagawa mo. Hindi ka yung basta-basta na pagka nasimulan, hindi tatapusin, hindi. Iba ka, focus ka eh. Kasi yung dedication mo nga dito sa kung ano ang meron ka ngayon, na mission na binigay sa'yo ni God, is talaga nakafocus ka. Ayaw mong pahiya kay God eh. Ayaw mo, ikaw mismo sa sarili mo, ayaw mong bitawan ka ni God. Ayaw mong mabitawan ka ni God. Takot ka dun sa ganun eh. Ang kinakatakutan mo dito si God, no? Hindi yung mga mangkong, hindi yung demonyo, kundi si God ang kinakatakutan mo dito, na talagang parang any moment, no, natatakot ka na pagka gumawa ka na kahit isang pagkakamali is talagang iiwan ka. Ito is about submission, kasi talagang normally pagkatao po tayo, nakakagawa mo po tayo ng kasalanan, huwag lang po yung matindi. No, huwag lang po yung matindi, no? So andito talaga 'yon. So now, since andito yung the devil, no? Since ito yung nagtalagang gumagawa ng violence, no? Siya yung gumagawa ng puwersahang lahat. Puwersahin na sirain ang buhay mo, papagsakin ang negosyo mo, magkasakit ka, magkagulo kayo lahat, mga ganyan. Ang dami niyang magic na pwedeng gawin sa'yo, no? And even itong pagkakaroon mo ng parang dito sa 8 of Swords na parang nagkaroon ka ng hindi magandang pangyayari mga nakaraan, no? And andito yung talagang parang lahat sa'yo, lahat parang ang dating na sa'yo malas, na parang minamalas ka, inaalat ka sa buhay. This is because of the devil card, no? Dahil dito sa person mo na ito, na talagang ito yung isa sa, kung ikaw nagmamanifest ka ng magandang pamumuhay, happy family, ganyang glorious family, or blissful family, siya naman wawasakin ng family, yung ganon.
na parang pupulutin, gusto niya pulutin kayo sa kangkungan. Yung mga ganyan. Pulutin kayo sa basurahan. Gusto niya ganun. Pero hindi niya magawa. No? Hindi niya maisagawa. I mean, sinasagawa niya pero hindi niya papagtanggumpayan. Bakit? Marunong ka eh. No? Kung marunong siya, mas marunong ka. Kung malakas siya, mas malakas ka. Okay? Mas malakas ka. Okay? So, God is so good, no? Kasi lahat naman ng kung ano ang meron ka ngayon, collective, no, is, andito yung, si God ang may gawa niyan. Si God ang nagbigay sa'yo niyan. And si God din na nakapaligid sa'yo. And even yung mga, iba pang mga saints, no, is naandyan sa tabi mo. And hindi lang sila, yung mga goddess na yan. Even ancestors mo is nandyan. Hindi ko nga malaman kung baka mamaya buong ancestors mo kasama mo dyan eh. No? So, talagang super blessed ka. No? Kaya andito yung talagang, alam mo, it's a very good point, no, na talagang ang laki ng takot mo kay God. Naway magpatuloy yan. No? Parang stress na stress ka pagka tipong may nagawa ka na konti lang naman na kasalanan. Pero iba ang dating sa'yo. Parang kang nakapatay. Alam mo yun, parang ka nang anong tawag, parang ka nang nagnakaw. Ano mo yun? Anong tawag doon? Nag-hold up ng bangko, mga tipong ganun. Pero hindi naman, no? Pero andito yung talagang nakakatuwa lang kasi tama naman yung ginagawa mo. So, kung sino naman po yung nakaka-resonate dito, please, andyan po sa description box ang aking contact details sa WhatsApp. So, pa-appointment na lang po tayo. Okay? And also sa healing. No? Okay, sa healing. Okay? So, maraming salamat po sa inyo. So, sa mga naka-resonate at hindi pa po nakaka-subscribe, paki-click po ang subscribe button and like and share, and paki-click din po ang notification bell para po updated po kayo lagi sa ating reading. And sa healing time na po tayo. Okay? Maraming salamat po sa pakikinig at pagtapos po ng ating video, God bless you all. Okay, so maraming salamat po and God bless you all. Bye!